we want to retrieve the data of the conversations as having been applied by the Regional Anti-Cybercrime Unit for us to be able to determine and to get to the bottom of the investigation on the alleged exchanges of messages of the mayor of Apari. Okay, motive, politics, Politics, sir. persons of interest. The one mentioned by the Sino nga? CIDG. The mayor of Apari, Cagayan, and his bodyguards. Bodyguards. Yes, Your Honor. Una sa lahat po, nakikiramay ho kami sa may bahay ni Vice Mayor Alameda at sa anim pong kasama po ni Vice Mayor na nasawi nung nangyari po itong insidente. Alam niyo, Chairman, my mother was born, raised, studied in Apari. No? Tubong Apari ho siya. At kaya ho nung nangyari itong insidente ito, nagulat po yung buong mother side ho namin dahil ang alam ko at alam ho ng aming pamilya, tahimik po ang Apari. No? It's a very quiet. In fact, it's very progressive. Nung pumunta ho ako doon, tuloy-tuloy po ang pag-unlad ng Apari. At on the way na to become a city one day. No? So, but hindi ho unlad ang isang lugar kung hindi ho tahimik. No? Kaya ho kilala ang Apari bilang isang tahimik na lugar. Kaya ho nung nangyari itong insidente ito, marami pong nagulat, kasama na po ako. At nagpapasalamat po ako sa ating chairman. At binuksan ho itong pagdinig para po makamit natin ang hustisya dun sa mga nasawi. At alam niyo ho, importante pong malaman ho natin kung sino ho ang may kagagawan ho nito para mabalik ho natin yung sigla, no? At yung tahimik na reputasyon po ng Apari. No? Dahil hanggat ito ay nakabinbin at hindi po nakakamit ang hustisya, buong Apari po ang apektado ho dito. Hindi lang po yung mga pamilyang namatayan, kung hindi buong munisipalidad po ng Apari. Kaya maraming salamat, Chairman. May isa lang akong tanong, no, kung pahintulutan niyo po. At gusto ko itanong ho to sa Nueva Vizcaya PNP, no. Ano po, based on your investigation, Nueva Vizcaya PNP at yung Apari PNP, based on your investigation, ano po yung mga posibleng motibo na nakikita niyo ho? At sino po yung mga posibleng mga taong nasa likod ho nito? Considering, Mr. Chairman, na yung nangyari ho, hindi ho ordinaryo no? 6 po yung namatay, 6 po yung bumarel, hindi ho to yung random na theft or robbery. Ito ho ay talagang pinagplanuhan at mayroong pinaggastusan, no? So gusto ko malaman ho, maybe kay General Birong, kung ano po yung nakikita nyong motibo base ho sa investigasyon ninyo, at sino ho yung mga grupo na gumawa ho nito, no? Siguro mahirap sabihin kung sino yung mga nasagot, pero sino yung grupo, dahil organized ho itong mga ito Hindi ho pwedeng hindi nating alam na ito mga ito, obviously for hire to, no? Marunong, organized, may pera, alam nila kung ano yung gagawin ho nila. So tingin nyo, sino ho itong mga grupong to? Mga ex-military ba? Ex-police ba? Retired na enforcers? Ano po yung inyong initial na investigation? So dalawang tanong, motibo at sino itong mga taong gumawa ho nito? No? Anyone from PNP? Yeah, thank you for that question, Senator Gatchalian. Before General Berong answers the question, we'll give the floor to General Rumbawa because he was the RD during that time. At alam ko na-establish niyo yung motibo at meron kayo mga persons of interest. Kindly answer the question of Senator Gatchalian. You have the floor. Good morning, Your Honor, sir. When I was the regional director of PRO2, the killing of Mayor Alameda transpired in Barangay Kinakaw, Bagabag, Nueva Vizcaya, which shook the province of Nueva Vizcaya
because of the magnitude of the incident. Initially, we conducted investigation. We collected information from other people, and it was reported that one of the motives was politics, and because of the stories relayed to us on the conflict between the Vice Mayor of Apari and the incumbent Mayor of Apari about the filing of cases in the Ombudsman, and some of the issues that are that transpire between them, and it is the cause of trouble, and each of them had a grudge to each other. So we focus on the conduct of investigation. Just like that is why, Your Honor, we want to retrieve the data of the conversations as having been applied by the Regional Anti-Cybercrime Unit, for us to be able to determine and to get to the bottom of the investigation on the alleged exchanges of messages of the Mayor of Apari. Okay, motive, politics, Politics, sir. persons of interest. The one mentioned by the Sino nga? CIDG. The Mayor of Apari, Cagayan, and his bodyguards. Bodyguards. Yes, Your Honor. And Yung- some other people who are close to him. Okay, thank you. Thank you for that. General Berong, you want to add? Your Honor, I assume as our Regional Director, August 5, 2023, my guidance to the SITG is clear to conduct thorough investigation, honest investigation, to bring out the truth and to file appropriate charges against all individuals responsible in this multiple murder case. Now, with regard to the motive, perpetrators, that is what the SITG is trying to exploit now. All leads to connect pieces of evidence to the perpetrator, Your Honor. Thank you. Thank you for that. And the members of the SITG and some of my personnel are here to for this body to hear their statements. Yes, all for the purpose of. Can this committee be given the assurance, being the current regional director, that this case will be given by your command utmost priority? Be rest assured, Your Honor, that under my leadership, we will bring out the truth and So, give huwag niyong- justice to the. Huwag niyong tulug-tulugan itong Yes, kaso Your na Honor. ito, ha? Yes, Your Honor. Talagang tuloy-tuloy ang investigasyon at file na kayo ng file ang kaso kung meron na kayo ma-develop na kaso. Okay? Yes, Your Honor. Yeah, yes. Go ahead. Yes. Just a follow-up question lang, Mr. Chair, to General Birong. Two questions lang, General. Sino yung mga gumawa ho nito? No? Are these, obviously, based on my readings, they're professionals. No? They're not ordinary hitmen. No? They're very organized and well-equipped. Unless I'm wrong. I'm not an expert investigator compared to our chairman, who's well-known as an expert investigator. But based on your analysis, sino ho itong mga taong gumawa? That's number one. And then number two, I was reading through the transcript. It seems to me that si Mr. Abordo is the connection between all of these things, no? And I heard earlier that Mr. Abordo disappeared, nawala. So what's the latest on him? Is he also dead? Or is he in hiding? Or ano po yung inyong investigation tungkol sa kanya? Yes, but before you answer the question, I'd like to add to the question of to the statement of Senator Gatchalian. Senator Gatchalian, hindi lang sila well organized,
well-funded, well-planned, kundi ang lalakas ng loob talaga itong mga tao na ito. Isipin mo, magsuot ng uniforme ng pulis, magpapulis-pulisan para mag-conduct ng, kunyari, legitimate checkpoint operation. Ganun ka tapang kung walang somebody na malakas na nasa likod dito mga tao na ito. Hindi ito. Ganito katapang. Magsuot ng uniforme, mag-checkpoint para pumatay ng tao. 6 na tao pa pinatay. Ang purpose ng patayin doon si Mayor lang, pero para ma-silence na yung kasamahan ni Mayor na walang kinalaman sa kanilang misyon, pinatay lahat dahil para to silence everyone na wala makapagbigay ng ebidensya. So, you want to answer the question of Senator Gatchalian? With regard to the question of Senator Gatchalian, the perpetrators, the gunman may be members of the Gun for Hire group because one of the firearms used, caliber 45, ay may hit sa shooting incident in Gonzaga, Cagayan, in Santa Teresita, Cagayan, in Bagabag, Nueva Vizcaya, and in San Leonardo, Nueva Ecija. Kaya nga, So four incidents, merong hit using a caliber 45. Ito mga gago na ito, sina-challenge na yung capability yung mga pulis na mag-imbestiga. Hanip ito mga tao na ito, ang dami ng pinatay, ang dami ng transaction na gun for hire na ginawa. Tapos ngayon, hindi pa rin natin nahuhuli. Marami na tayong mga leads. So talagang diinan nyo ng husto ito. Dahil tatawanan tayo nito. Mga tao na ito, ganun sila katapang. Kuha nyo, alam mo na. Ha? Ha? Oh, strike out daw. Yung strike out natin yung kumsek, yung word na ginamit ko, na gago. Galit na ako, kaya sinabi kong gago ito. Oh, strike uli. Mr. Strike uli. Mr. Chairman, no one moved to strike it out. I was advised by the kumsek. We are not moving to strike it out. Okay, thank you. Thank you, Senator Let Pimentel. it be reflected, Mr. Chairman. Mr. Chair, Na ako frustration. Mr. Chair, Yes, follow up lang doon sa sinabi thank niyo you for kanina. that advice, Senator So, Pimentel. Sabi niyo may hit na yung ginamit na baril doon sa pag-ambush kay Vice Mayor pati sa kanyang mga kasamahan. May mga binanggit kang mga lugar. Magkano po yung intel funds ninyo? May I ask my R2? May R2 ba rito? Because the intel funds go directly to my intel officer. Kaya nga po, May I just ask? kasi habang inaalam mo pa kung magkano intel funds, di ba sa unang insidente pa lang na meron na kayong napag-alaman na it was a professional hit, and then pangalawa na ulit-ulit, pangatlo, di ba dapat doon yung ginagamit yung inyong intel funds para alamin sa pamagitan ng inyong mga contacts kung sino itong grupong ito? At ako'y nakakasiguro, pretty much may idea kayo eh. Hindi naman bobo yung mga polis natin. May idea kayo kung sino itong hitman group na ito o sino itong tao na gun for hire. Tama? So sino-sino po sa inyong pagkakaalam ang mga miyembro ng gun for hire doon sa inyong region? Don't tell me na you don't know. Sino-sino po? Pulis kayo, ba't kayo matakot? Banggitin nyo yung mga pangalan ng gun for hire. For that matter, yung mga persons of interest yung sabihin nyo. Mr. Chair, yung sa gun for hire lang. Yung gun for hire. Kasi sinabi nga niya, nakatatlong hit na nga raw ng bala na ginamit sa iba't ibang insidente ng pamamaslang. So, I'm very sure na nag-conduct na sila ng kanilang investigation using their intelligence funds, using their sources, assets, and all para alamin kung sino-sino itong gun for hire doon sa area nila. Kung sino-sino sikat ng mga grupo na gun for hire. And the policeman knows that. So, why don't you mention to us sino-sino itong mga gun for hire na alam ninyo? At sila ba iniimbestigahan nyo na anong nangyari sa ginagawa nyo investigasyon sa mga gun for hire na ito? At magkano muna yung intel funds nyo? You may respond. Yung arto mo, o you want yung previous arto. Sama mo Morning, rito yung previous arto. Yeah, go ahead. Morning, Your Honor. I'm Police Lieutenant Colonel Cablarda, the Intelligence Officer of Region 2.
For the information of the committee, sir, we have 600,000 per month. Magkano po? Intelligence fund. 600,000, sir. For the whole 600,000. region, sir. Okay, so doon sa 600,000, siyempre kahit na siguro 100,000 lang gamitin nyo pang intel nyo para alamin kung sino yung mga gun for hire. You guys don't know kung sino yung mga gun for hire nag-ooperate sa inyong region? Wala pa kayo natatanggap ng mga balita, impormasyon sa inyong mga assets? No, sir, dun sa investigation, sir, yung Joey Cabeza na involved doon when I was Chief of Police of Papari, sir, in 2010. Dati na yun, sir, na involved sa gun for hire. Joey Cabeza? Yes, sir, yung Okay, inimbestigahan niyo ba si Cabeza. Joey Cabeza? Nasaan na siya? Anong klaseng investigation ginagawa niyo para laban kay Joey Cabeza na he might be the one involved? Pero based sa information na gather namin, sir, nakalink naman siya kay Vice Mayor. Lagi siyang pupunta kay Vice Mayor. Pero ang nangyari sa investigation nila, parang napunta sa kabila. Napunta, bumaliktad. Bumaliktad, sir. Yun ang kanila sa information na kuha namin. Okay, sa nasaan na si investigation. Cabeza ngayon? May information Hindi kayo? ko na rin po alam, sir, kung nasaan. Pero nahuli din siya nung 2019 or 2020, sir. Nahuli siya dito sa NCR for violation of 9165. Pero nakalabas ulit, sir. So, hindi na po namin alam Is it kung possible nasaan. na siyang may kagagawan? Or involved siya? Possible, sir, kasi gun for hire po talaga yun, sir. Okay. So bukod kay Cabeza, sino pa yung mga ibang sa tingin nyo na mga gun for hire na kilala dyan sa inyong region? Yung mga person of interest po natin, sir, na kasama po ni Vice Mayor ngayon kasi based doon sa mga information gathered Hindi. Person of interest. Ang ibig sabihin, yung mga talagang identified as gun for hire. Alam na mga pulis yan. Hindi ako maniniwala, hindi nyo alam. Sino-sino yung mga kilalang gun for hire na mga politiko na nasa order of battle ninyo? wala na po sa ngayon, sir. Wala na? Wala na po. Hindi, dati sino? Alam niyo yan. Alam niyo ng PNP. Alam niyo ng NCRPO. Alam niyo lahat yan. Imposible hindi alam ng PNP yan. Ang problema kasi dito, R2, sir, yung inyong intel funds, ginagamit nyo ata para suyurin yung probinsya, alamin kung sino-sino nagpapa-illegal na sugal at doon kayo nagko-concentrate. Hindi, dapat dito kayo nagko-concentrate sa mga ganitong klaseng sitwasyon, kung sino-sino yung mga kriminal. Hindi yung kung sino-sino mayroong pasugalan dyan, tapos pupuntahan nyo para hingan. Huwag po ganon. So, ulitin ko. So, isa lang ang alam nyo, si Cabeza lang. Sino pang iba na alam nyo, nasa listahan nyo? Base sa inyong pag-i-intel. Meron dalawang criminal gang po, sir, pero na-downgrade na po sila sa watchlist, sir. Yung, Tinanggal nyo sa watchlist? yes, sir. Ba't nyo tinanggal? Based dun sa resolution na galing sa JAPIC, sir, na-downgrade po sila sa watchlist kasi for the period of 3 to 5 years, wala naman na po silang monitored activities, sir. Wala silang monitor activities, ba't Yes, nyo sir. din-drop? How can you say na wala silang monitor activities? Bakit? Sinusundan nyo ba sila? Yes, sir. They're monitoring po sila, sir. For a period of 3 years, wala na po silang activities. So, na-recommend sa JAPIC for downgrading to watchlist. So, ibig sabihin, alam nyo pala kung sino talaga itong mga gun for hire. Yes, So, sir. yung dalawa, nag-downgrade na si Cabeza, natitira. Sino pang iba? At sino-sino itong mga grupo? Sa ngayon, sir, wala po, sir. Gamitin nyo po yung mga assets nyo. Yes, Alam sir. ko po, alam nyo yan. Kung gusto nyo po talaga, kaya nyo yung kapa yan. Di ba, Mr. Chair? Opo, Si sir. Mr. Chair bilang naging CPNP dati, kapaan yan mga polis kung sino-sino mga gun for hire. At anong grupo do they belong. You know that. Yes, sir. We'll do our And best. then next time, gamitin yung intel funds. Yung lahat ng polis, hindi lang sa region. Dapat dyan yung ginagamit yung inyong intel fund para alamin kung sino-sino yung mga kriminal, mga gun for hire, mga hold-upper, kidnapper, etc. Huwag yung puro nakakonsentrate kayo kung sino-sinong may pakana sa mga illegal na pasugalan para doon kayo kikita. Huwag po ganon. O sino-sino may pakana sa mga drugs dyan para doon kayo pupunta at hihingi ng pera. Usually ganon nangyari. Hindi naman lahat, pero kadalasan, ganon ang nababalitaan natin. Salamat, Mr. Chair. Thank Yes, you, sir. Your Honor, Senator Tulfo.